Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Noong off-season ay tinanggihan ni Austin Reaves ang 4 years, 89.2 million contract extension o more or less 22 million per year na offer ng Los Angeles Lakers. Dahil naniniwala nga siya na deserving siya ng mas mataas na offer at handa siyang patunayan ito sa lahat ngayong season. At ginagawa niya nga ito sa season na ito mga kaibigan bago magtamo ng injury. Averaging career highs na 27 points, 5 rebounds and 6 assists per game on more than 50% shooting sa field. At base nga sa mga stats na yan, ay talagang deserving nga siya ng higit pa sa 22 million per year na sahod. Dahil kapag sinabi nga na 22 million per year ay hindi naman niya yan nakukuha ng buo, lalo na sa LA dahil may 37% nga silang federal tax plus 9.3% pa sa California state tax. Taxes alone is 47% na nga mga kaibigan ng kaltas. Samahan pa yan ang bayad niya sa mga personal trainers, nutritionists at iba't iba pang gastusin. Maswerte na nga kung may matake home mga kaibigan si Austin Reaves sa 10 million sa isang 22 million per year na kontrata. Subalit pabalik nga tayo kay Austin Reaves dahil mukhang epektibo nga ang sugal na ginawa niya sa kanyang sarili ngayong season. At handa umano ayon kay Kevin O'Connor ng Bleacher Report na mag-offer ng max or at least close to max contract ang Utah Jazz kay Austin Reaves at alam nga daw ito ni Rich Paul. Si Austin Reaves nga ay eligible sa off-season ng 5 years 250 million max contract. Although malabo nga na may mag-offer sa kanya ng 250 million, kahit nga may mag-offer sa kanya ng 200 o 150 million lamang ay malaking panalo na ito kumpara sa 89 million na offer ng Lakers noong off-season. Kung lilipat nga siya mga kaibigan sa ibang state ay di hamak na mas mababa din ang kanyang tax. Halimbawa lumipat siya sa Dallas Mavericks, San Antonio Spurs o Houston Rockets, basically mga team sa Texas, wala nga silang state tax mga kaibigan. So yung 9.3% sa California ay mapupunta lamang nga sa bulsa ni Austin Reaves. So malaking desisyon nga ito kay Austin Reaves sa off-season. Subalit malaking problema naman para sa Los Angeles Lakers dahil 3 linggo na lang nga bago sumapit ang trade deadline. Dahil sa mga rumors na ganito na handa ang Jazz na mag-offer ng malaking kontrata, kailangan na nga ni Rob Pelinka na gumawa ng desisyon. Dahil kung hindi nga siya iti-trade ng Lakers ngayong trade deadline ay hinahayaan mo nga siya na makinig sa offer ng ibang mga team sa off-season. Well, okay lang nga ito kung handa din naman ang Lakers sa tapatan ng offers na matatanggap ni Austin Reaves. Subalit kung hindi, malaki nga ang tsansa na lumipat ng team si Reaves sa off-season. Oo, may loyalty nga siya sa Lakers. Subalit at the end of the day ay nasa prime age nga siya ng 27 years old sa off-season. Kapag pumirma siya ng 5 years contract ay matatapos ito sa edad niya na 32 years old. Hindi na nga siya babalik sa kanyang prime. Kaya naman ito lang nga ang chance niya na pumirma ng malaking kontrata. At alam naman ng lahat na mas makakabelo nga siya sa isang team na siya ang main playmaker o ball handler. Unlike sa Lakers na may Luka Doncic na tila ba ay mas magaling na version ni Austin Reaves. Kaya naman very important next few weeks ito para sa Lakers at pati na din kay Reaves. Kailangan na nga nilang masagot ang tanong kung si Reaves nga ba talaga ang nababagay na backcourt duo ni Luka Doncic sa kanyang prime. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?